Lolo, hindi po ba masakit ang likod niyo? Tumawa si chairman sa simpleng tanong ni AJ. Naku apo ko, malakas kaya si Lolo? Really? Can you carry US5? DJ. Kuya, mabi-break ang bones ni Lolo, BJ said worriedly. Tumawa ulit ang chairman. What? Malakas pa kaya si Lolo? Look. Tumayo si Chairman Karga si AJ ngunit agad nang umiwi at dahan-daang umupo pabalik sa couch at napahawak sa balakang niya. Kulang na lang marinig namin ang pagkabali ng buto niya sa likuran. Mukhang hindi nga nagkamali si BJ. OC, Lolo can't carry US cause he's too old, CJ, na nakabusangot kay DJ. Tumayo si attorney at lumapit sa kanila. Ayan kasi Robert, Pab-Ida. Tumawa ulit ang chairman. Hindi kulang lang ako sa exercise. Malakas pa yata ako sa kalabaw. Tumingin ako kay Miss Miranda na walang emosyon na nakatingin sa mga anak ko. Tumayo ako para dalhin sa kanya ang juice at tinapay na hinanda ng mga katulong. Nasa bahay kami ngayon ni Jeremy at kasama pa namin ang chairman at si Miss Miranda. Inimbitahan ko ang chairman na sumama sa amin sa pag-uwi at tuwang-tuwa naman siya pati mga apo niya. Miss Miranda, tawag ko sa kanya. Lumingon siya sa akin, at kunwari ay magaan ang loob niya sa akin. Kain po, sabi ko. Pilit siyang ngumiti at kumuha ng tinapay. Nga pala, kamusta ang opisina? Tanong ko habang ang mga mata ay nasa kina chairman, attorney, at sa mga anak kong mga tagapagmana. Office is still an office, tumungo ako. Sasama ka ba kay Jeremy? Bakit? Saan siya pupunta? She asked confusedly. Hindi pala niya alam. He'll fly to USA. Divorce nila ni Matilda. Napansin ko ang bahagyang pagtigil niya. Inignora ko lang at nagpatuloy sa pagkain. Hindi ako makakasama. Hindi ako sinabihan Tumungo ako. Pagbalik niya, papakasalan niya ako. Sabi ko sabay lingon sa kanya. Nanlalaki ang mata niya at mukhang hindi na makapagsalita. At ang mga anak namin, ang tagapagmana niya. Hindi ko alam kung paano niya sinubukang ngumiti na hindi niya magawa. Tumayo siya. Excuse me, aniya at lumabas. Nawala ang ngiti sa labi ko habang sinusundan siya ng tingin palabas ng bahay ngunit bago niya ginawa iyon, sumaglit siya sa chairman para magpaalam. Because the chairman is preoccupied at masiyadong nalilibang sa mga apo niya, pinayagan niya itong umalis. Wala si Jeremy. Hindi siya sumama pag-uwi dahil inutusan siya ni attorney na umalis muna at pumunta ng San Roque. Kahit ang totoo, ayaw lang ni attorney na magkagulo sila ni chairman dahil sumama si chairman sa amin. Tumayo rin ako. Dinaanan ko si attorney na nakatayo at nakatingin sa mga bata at kay chairman na naglalaro ng puzzle sa sahig. Attorney, may bibilhin lang po ako, sabi ko. Malayo ba? Hatid na kita. Huwag na po. Babalik po ako agad. Pakisabi na lang po kay Jeremy na umalis ako saglit kung sakaling dumating siya. Sigurado ka bang ayaw mo pahatid? Tanong niya. Tumungo ako. Mag-iingat ka kung ganoon. Thank you po, sabi ko. Pagkalabas ko ng bahay, kakaalis lang ni Miss Miranda dala ang sasakyan niya. Agad akong nagpara ng taxi dahil balak ko siyang sundan, ngunit mukha ni Kelsey ang nakita ko na nasa loob ng sasakyan niya at papunta sa gawi ko. Hindi ko alam bakit nandito siya may klase ngayon pero bahala na. Pumasok ako agad sa sasakyan niya. Hoy, sabi ni Kels, mamaya na iyan. Sundan mo si Miss Miranda. Ha, sino? Iyong sasakyan. Dali na. Nagmamadali na ring pa-under ni Kelsey ang sasakyan niya dahil papaliko na si Miss Miranda at mawawala na siya sa paningin namin. Teka, Miranda, secretary ni Jeremy. Yes. Teka, bakit? Anong meron? Mamaya na, Kels. Basta, sundan mo na lang. Hindi na nagsalita si Kelsey. Nakasunod kami kay Miss Miranda na mukhang papunta ng kauswagan. Kinakabahan ako dito, Caroline. Papaliwanag ko rin mamaya, Kels. Just follow that car. She nodded at nag-focus sa pagmamaneho. Huminto si Kelsey sa gilid ng kalsada nang makita si Miss Miranda na pumasok sa isang eating house. Maliit lang naman ang eating house at hindi punuan ang mga tao. Pumasok rin kami at hinanap ng mata ko si Miss Miranda. Kausap siya ngayon ng waiter at nakatalikod siya sa may entrance kaya hindi niya kami makita. Umupo kami ni Kelsey sa likurang table niya sa gilid.
Tinignan ko ang suot ni Kelsey, nakita kong naka-jacket siya at sa loob, naka-uniform na pangguro. Pahiram jacket, sabi ko. Walang sinabi si Kelsey, hinubad niya ito at binigay sa akin saka ko sinuot. Nilapitan kami ng waiter para kunin ang order namin. Si Kelsey ang nag-order ng makakain namin habang ako ay tahimik lang. Na-serve na ang pagkain namin, pero si Miss Miranda ay hindi pa niya ginagalaw ang pagkain niya na tila ba may hinihintay siya. Hoy, ano bang ginagawa natin dito? Si Kelsey nanag. Mamaya na, I said. Maya-maya pa ay nakita ko si Matilda. Nanlaki ang mata ni Kelsey at agad akong nilingon para tabunan mula kay Matilda. Si Matilda, si Kelsey nagulat talaga. Lumapit si Matilda kay Miss Miranda. Matilda, si Miss Miranda na may lamang ang tinig. What's this? Anong rason at pinapunta mo ko dito? Si Matilda nagalit na hindi ko alam. Ano, umupo ka muna. Saluhan mo ako, nakakapanibago si Miss Miranda. Sobrang malumanay niya pagdating kay Matilda. Diretsuhin mo na ako kasi nagmamadali ako. Makikipag-divorce si Jeremy sa'yo. Ano naman ngayon? Kumunat ang noo namin ni Kelsey. Alam mo pero pumayag ka. Si Miss Miranda nagulat. Checkmate na ako ni Jeremy. Alam na niya na may anak ako sa ibang lalaki. Oras malaman ni Dad na may anak ako, papatayin niya ako. Ano, may anak si Matilda sa ibang lalaki? Nabulunan si Kelsey, buti nakainom siya kaagad ng tubig. Pwede pa nating pekein yon. DNA test. Pagawa ka ng peke at sabihin mo kinopkop mo lang ang bata. Sino namang tanga ang maniniwala noon? Si Matilda nagalit. You can't give up Jeremy yet. Ano bang pakialam ni Miss Miranda? Bakit ayaw niyang hiwalayan ni Matilda si Jeremy? Bakit ba ha? Kung hindi ko hihiwalayan si Jeremy, ilalabas niya ang isang sekreto ko. Mas nakakatakot iyon. Nabasag ang boses ni Matilda. Alam nila na hindi ako totoong anak ni Dad. Na inampun lang nila ako ni Mom. May DNA test na sila Jeremy. Ayaw kong ilabas nila sa publiko iyon. Mawawalan ako ng pera, ang sabi ni Matilda na parang umiiyak. Oh my God! Grabing revelation ito, sabi ni Kelsey sa tabi ko. Kahit ako ay ganoon rin, sobrang nagulat. Kaya pala sabi ni attorney noon sa kanya, hindi pa niya nakukuha ang yaman ng Antenor kasi hindi naman pala siya totoong tagapagmana. They are lying, ang sabi ni Miss Miranda. At bakit mo nasabi? I just know it. They are lying. Wala silang hawak na DNA test laban sa'yo bilang isang Antenor. At bakit mo nga nasabi? Anong wala? Mayaman ang mga Anderson. Alam kong kaya nilang makakuha ng sample ko at sample ni Dad. Kung ganoon, alam na dapat nila na anak ka ni Oliver Antenor. Napasimsim ako sa juice ko at nag-aabang sa susunod na sasabihin ni Miss Miranda. Ano? Anak ako ni Dad. Hindi ba ampun ako? Si Matilda nagulat. Hindi ka ampun Matilda, isa kang Antenor, giit ni Miss Miranda. You're lying, Matilda. Why would I lie Matilda? Ako ang nagluwal sa'yo at alam kong anak ka namin ni Oliver Antenor. Hindi lang si Kelsey ang napasinghap, kundi pati ako. Dahil ngayon, alam ko na lahat. Alam ko na bakit ginawa iyon ni Miss Miranda lahat. What did you say? Si Matilda na nakakakuha na ng atensyon ng iba dahil tumataas na ang boses nito. Ikaw, ang ina ko, dagdag nito, that's a big scoop, si Kelsey na napahawak na sa bibig niya. Lower down your voice Matilda kung ayaw mong maskandal ito, ani ni Miss Miranda kaya todo yuko kami ni Kelsey at kunwari kumakain pero hindi nila kami mapansin. Answer me, anong sinasabi mong anak ako ni Dad? Matilda's voice is serious after saying that. Ramdam mo ang galit at gigil doon. May relasyon kami ng Dad mo noon, sabi ni Miss Miranda. Kabit ka ni Dad, niloko niyo si Mommy. And with that, we have you. Natawa si Matilda, tawang puno ng panunuya. Wow, so dapat pala magpasalamat ako sa'yo dahil malandi ka. Natahimik sa kanila matapos sabihin iyon ni Matilda, hindi na namin marinig ang sinasabi ni Miss Miranda kaya lumingon ako sa gawin nila. Nakita ko si Matilda na galit habang may luha sa mga mata. Sinungaling ka, sumigaw na si Matilda. Matilda, please, listen to me. No, shut up. Tumakbo si Matilda paalis at sinundan siya ni Miss Miranda.
Kinuha ni Kelsey ang kamay ko at dinala sa gilid kung saan may isa pang exit door sa eating house na ito. Nag-iwan lang si Kelsey ng 5,000 kahit sobra iyon. Hindi ka dapat nila makita, sabi ng kaibigan ko. Nagtago kami sa galit ng eating house kung saan natatanaw pa namin ang dalawa na nag-aaway. Matilda, ano ba? Ginawa ko lahat para sa'yo. Nilapit kita kay chairman para makasal kay Jeremy. Why are you so mad about it? Anak, gusto lang kita mapunta sa mayaman na lalaki. Napasinghap ako sa sinabi niya. Kung ganoon, siya ang naging tulay ng lahat ng ito. Wow! And do you think I should be grateful ha? Well, nagdusa ako sa kamay ni Jeremy dahil alam mo ba kung bakit? For 7 years Miranda, hindi niya ako kailanman tiningnan bilang isang tao. Sobrang nasasaktan si Matilda ngayon. But ayos lang iyon Kasi hindi ko naman mahal si Jeremy. Hindi ko siya gusto. Marami akong gustong gawin pero wala akong choice, dahil pinakasal ako sa kanya. Now I get it. Tama si Jeremy, gaya niya, napilitan lang din si Matilda. Hindi ko siya gusto. You hear me? Pero kailangan kong makipagplastikan kunwari gusto ko siya kasi utos ni Dad. Alam mo ba kung bakit ko naman ginagawa? Dahil sinasaktan ako ni Dad. Napasinghap si Miss Miranda. Nagulat sa sinabi ni Matilda. Kaya thank you ha. Thank you kasi naging tulay ka pala para maging impyerno ang buhay ko. Hindi ko alam yun, si Miss Miranda na umiiyak. I did everything para lang mahalin ka ng dad mo. Si Jeremy ang nakikita ko. Maybe he used you para sa kumpanya, pero yun lang ang paraan para makuha ang tiwala ng papa mo. Galit na binawi ni Matilda ang kamay niya na hinawakan ni Miss Miranda. Well, newsflash. Hindi sa akin binigay ni Dad ang company. Kahit nakasal ako kay Jeremy, wala pa rin siyang tiwala. Wala pa rin akong puwang sa kumpanya niya kasi ampun ako. Ayaw ni Mommy na bigyan ako ng shares ng company dahil ampun ako. What? Si Miss Miranda na hindi na makapagsalita. But Matilda, si Jeremy, asawa ka ni Jeremy. Kung wala kang puwang sa kumpanya ng dad mo then kay Jeremy, meron kasi asawa ka niya na legal kaya huwag kang pumayag na ma-divorce niya. Umiiyak at puno ng sakit ang mukha ni Matilda. Sobrang siyang namumuhi habang nakaharap sa ina niya. Inis na tinulak niya si Miss Miranda. Bakit mo nasasabi iyan? Bakit iyan ang nasa utak mo? Baka hindi mo alam, gusto ni Dad na patayin ko si Jeremy para nang sa ganoon, mapunta sa akin ang ari-arian ni Anderson. Napasinghap si Miss Miranda. Anong mas gusto mo? Divorce? Or maging mamamatay tao ako? Oh my God! Matilda! I'm sorry anak. Tumawa si Matilda, tawang puno ng dismaya. Sana hindi mo sinabi, sabi nito. Bakit mo sinabi na anak mo ko? Na biological daughter ako ni Dad. Dagdag nito. Naguguluhan si Miss Miranda ngayon. Hindi niya alam anong gustong ipunto ni Matilda. Kahit kami ni Kelsey ay nalilito. Hindi ka ba masaya na totoong anak ka ng daddy mo? Si Miss Miranda. Inis na pinunasan ni Matilda ang luha sa mga mata niya. I hate you for abandoning me. Pero mas galit ako dahil sa pagsasabi mo ng totoo, ani ni Matilda at umalis, iniwan si Miss Miranda. Kailangan na rin nating umalis, si Kelsey at hinila ako paalis sa pinagtataguan namin. Pagbalik namin sa sasakyan, naguguluhan akong nilingon ni Kelsey. Bakit ganoon si Matilda Caroline? Hindi ako nakapagsalita, hindi ko alam ang sasabihin. Akala ko ba ayaw niyang malaman ng mundo na ampun siya? Ngayon na alam na niyang hindi pala siya ampon, nagalit siya. At nagulat ako ng husto, si Miss Miranda, anak niya si Matilda. Kung ganoon, kabit siya ni Oliver Antenor. Hindi pa rin mapaandar ni Kelsey ang sasakyan. Iniisip pa niya ang nalaman kanina. Hindi ko alam Kelsey, siguro ayaw niya malaman ng publiko na ampun siya kasi magagalit ang dad niya sa kanya. At baka nagalit siya noong nalaman na niya ang totoo kasi kinamumuhian niya ngayon ang dad niya na sinasaktan lang pala siya. Ang sabi ko, sa tingin mo, iyon yun. Iba kasi ang pakiramdam ko ani Kelsey. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Hindi ko alam anong iisipin. Nakakalito ang mga nalaman ko ngayon about Matilda at Miss Miranda. Saan na tayo ngayon? Kelsey, balik tayo sa bahay, car. Baka hinahanap na ako ni Jeremy. But please keep this a secret. Kasi, kanina,
Sinabi ni Ivana na hindi si Chairman ang nagsabi na ipalaglag ang bata 7 years ago, si Kelsey nagtapos sa sasabihin ko. Kung ganoon si Miss Miranda nga ang tunay na may pukana noon para sa anak niyang si Matilda. Inisip niya na makakabuti yun sa anak niya kaya tinakot kanya na layuan mo si Jeremy. Tumungo ako, parang teleserye ang nangyayari sa inyo, Caroline. Teka, alam ba ito ni Chairman? Umiiling ako, grabe, nakakagulat lahat. Si Kelsey habang binubuhay ang makina ng sasakyan paalis ng kauswagan. Ang utak ko ay naglakbay pa rin sa sinabi ni Matilda kanina. May anak siya at alam ito ni Jeremy. Sinong ama ng bata? Iyon ba yung kabit niya? So sinong kabit niya? Kilala ba ni Jeremy ang kabit niya? Alam ni Jeremy ang pananakit ng dad ni Matilda sa kanya? Alam din ba kaya nito na ina ni Matilda si Miss Miranda? I guess no. Most importantly, bakit parang galit si Matilda na nalaman niyang totoong anak siya ng dad niya? Pag-uwi namin ng bahay ni Kelsey, mukha ni Jeremy ang naabutan namin sa labas. Sa tabi niya, naroon ang mga bata na ginagaya ang tindig niya. Nakapamiwang sila habang nakatutok sa akin ang atensyon. Sumandal si Jeremy sa gate, at hindi niya napapansin na sumandal rin ang 5. Pinipigilan kong huwag matawa lalo na nang makita na inikis ni Jeremy ang paa niya, at ginaya ng 5. Kahit si CJ na sobrang seryoso ay game sa kalokohan. Saan ka galing? Jeremy nakunot ang noo. Saan ka galing? Panggagaya ng 5. At mukhang doon lang napansin ni Jeremy ang mga anak niyang pinapanood siya para gayahin ang anumang gagawin niya. Natawa siya at binaling sa akin ang atensyon ulit. Mama, dagdag niya sa sinabi niya kanina na saan ako galing. Mama, panggagaya ulit ng quintuplet. Jusko, ang cute naman. Aba, mukhang mapapag-alitan ng mama ngayon ah. Si Kelsey nakabababa lang ng sasakyan. Nag-date kami, sabi ko sa mga amo kung makatanong akala mo 5 dekada ako nawala. Tita Ninang, ang sabi ng 5 bata at tumakbo papunta kay Kelsey na excited na salubungin sila. Nakangiti akong naglalakad palapit kay Jeremy, pinapabayaan ang mga anak na mas na-excite pa yata makita ang tita Ninang nila kesa sa akin. Agad niyang ibinuka ang kamay niya sa harapan ko para salubungin ako. Kinulong niya ako sa mga bisig niya na parang akong unan. Saan ka galing ah? Nag-date nga kami ni Kelsey, sabi ko at ngumiti ng pagkalapad-lapad. Lamabi siya at hinalikan ako sa noo. Dad's inside, bakit ka pumayag na dito siya? Hindi pa rin yata siya makaget over na tinanggap ko ang dad niya. Bakit naman hindi? He's your dad. Pinagsingkitan niya ako ng mata. Natatawa akong yamakap sa kanya pabalik. It's weird. Last time I know, galit na galit ka sa kanya. Bakit parang may nagbago? Pinanggigilan ko ang ilong niya dahil mas tuma NGOs ito lalo sa pagkunot ng noo niya. Hindi ba pwedeng mag-forgive and forget? No, you can forgive. But it's not necessary to forget. Sabi niya sa akin at pinatungan ng mabababaw na halik ang labi ko. Ngumiti ako at yamakap sa kanya. I love this man so much. Hindi ko na ito ibibigay pa kahit kanino. Kung pwede ko lang siyang ipagdamot ay gagawin ko. Gusto kong sabihin sa buong mundo that Jeremy is mine. Na akin lang siya at hindi siya pwedeng agawin ng iba. Nakauwi ka na pala iha, si attorney na nasa bahay pa pala. Nasa tabi niya si Chairman na magaan ang ngiti. Nakaakbay siya ngayon kay attorney habang hawak ang balakang. Ngumiwi ako. Nirayuma at sumakit ang balakang. Ang likot kasi, akala mo 20 years old, naiinis na sabi ni attorney nang makita na nakatitig ako sa kanila. Ang sweet ng parents mo oh. Bulong ko kay Jeremy, ngumiwi siya sa akin at sinimangutan ako. Alexis will kill dad later, sabi nito sa akin. Hindi na old hag tawag niya ah. Sus kunwari pa ito galit, mahal naman ang daddy niya. Lumapit ako kay Chairman at kinuha ang kamay niya para magmano. Hello po Chairman. Nagulat ang Chairman sa ginawa ko pero hindi may kakaila ang ngiti sa labi niya pagkatapos noon. Gusto ko na lang magkaayos kami. Mali ang paghusga ko sa kanya. Gutom ka ba? Magpapadeliver ako, sabi niya sa akin. Ang gan ng mga tingin niya. Naramdaman kong inakbayan ako ni Jeremy at sumunod ang paningin ni Chairman sa kamay ni Jeremy sa balikat ko. Hindi ko alam anong iniisip niya. Hindi naman nagbago ang mukha ni Chairman doon. In fact, masaya pa siya. Sumaya ako. Sige po Chairman.
Dito na lang din po kayo ni attorney kumain at matulog kung gusto po ninyo. Tumingin si Jeremy sa akin matapos kong sabihin iyon. Sigurado akong hindi ito utol ni Papa, sabi ko sabay lingon kay Jeremy. Namula ang tenga niya at kita namin iyon nang tawagin ko siyang Papa. Nakagat ko ang pangibabang labi ko para pigilan ang sarili ko na halikan siya. Diyos ko, attorney, itong anak po ninyo, hindi nagbago. Sobrang gwapo pa rin. O kung welcome ako dito, hindi ko tatanggihan ang offer mo, iha. Gusto kong makasama ang mga apo ko sabi ni chairman at tumawa. Hindi siya nagalit o ano? Ayos na ba siya sa akin? Hindi na ba siya galit? Kasi ngayon, lahat ng paratang nakabit ako ay totoo dahil pumatol ako kay Jeremy. Kasal pa rin si Jeremy kaya kahit mahal namin ang isa't isa, kabit pa rin ako. Ngumiti ako at ganoon rin si attorney. Opo naman, chairman. Welcome po kayo dito. Hindi ba Jeremy? Tumingin muli ako kay Jeremy at ngumiti. Namumula siyang nag-iwas tingin. Sabi niya. Lolo, dito ka po matutulog. Tabi po ako lolo. Please, pagpapaawa ni AJ na narinig ang sang-ayon ng papa niya. Tumingin siya sa amin ng papa niya. I love you papa pero pwede po ako tabi kay lolo this night. Cute na pagkakasabi niya. Natawa ako habang pinapanood siya na halos hindi na makita ang mata sa pagngiti. Mas love mo si lolo kesa kay papa. Si Jeremy in his baby talk. Natawa ako at si attorney sa kanya. Mahal ko kayong dalawa papa pero nasugatan si lolo dahil sa akin. Gusto ko siyang alagaan. Natawa si Jeremy at pumayag na rin. Yay! Salamat papa. Lolo, tabi po tayo Tumawa si chairman. Oo naman cute kong apo, yumuko siya para sana kargahin si AJ nang sapakin siya ni attorney sa kamay. Masakit ang balakang mo, tapos may gana ka pang buhatin ang apo mo Natawa si Kelsey sa kanilang dalawa at ganoon rin ako. This is weird. Para silang lovesick couple, bulong ni Jeremy sa akin at natawa ako ng malakas kasi swear, narinig ko sa kanya si BJ noong sabihin niya ang salitang weird. Haha. Ako rin po lolo, tabi ako. Si BJ na may hawak ng cookie ngayon. Ako kay Papa, si EJ at yamakap sa gilid ni Jeremy. Natawa si Jeremy at kinarga ang panganay namin. Papa, tabi ako sayo. Of course son, baby ka namin ni mama mamaya. Jeremy said at ngumiti ng malapad si EJ at hinalikan ng papa niya sa pisngi. Kay lola ako, si CJ na may hawak ngayon lollipop. Pinanggigilan ni attorney si CJ na nagpapalamang naman. Ako kay mama, DJ na nasa likuran ko nakayakap. Mukhang iba-iba gusto today ang quintuplet Si Kelsey na pinapanood kami na ang tanging nasagot ko ay isang ngiti. At wala nang nasabi si Jeremy na sa bahay matulog si chairman. Pumayag na siya lalo't mga anak niya ay gusto-gusto na naroon ang lolo nila. Nagpa-order ang chairman ng maraming pagkain kaya sobrang ingay ng hapag ngayon. Ang dadaldal ng mga anak ko at gusto nilang mag-usap kami hanggang sa matapos kumain. Lahat may gustong sabihin. Si chairman at attorney ay natatawa lang. Hinawakan ni Jeremy ang kamay ko sa ilalim ng mesa at dinala iyon sa labi niya. I love you, ang sabi niya and as the mother of his children, my heart only speaks his name. In this life, siya lang ang mamahalin ko. I love you too, I mouthed. A normal day with my family. Nagbabonding pa rin si Jeremy at mga anak namin. Isang linggo na rin nasama-sama kami lahat. Sinusulit namin ang pagkakataon na magkasama pa lalo't aalis na si Jeremy next month. Papa, Kuya DJ is madaya. Kumunat ang noo ko sa boses ni CJ. Ano kayang ginagawa ng mga ito? What? I'm not CJ. You lose, I won. Kids, take it slow. Hindi naman kayo mauubusan ng barya. Papa, peke naman ang coins May hole sa gitna, si AJ na kahit hindi ko makita, alam kong nakabusamot. This is not fake, princess. This is 5 cents. Napailing ako nang umapila na naman si AJ at sinabing peke iyon kasi may butas. Stop BJ, bakit ka naninilip sa baraha ko? Papa, Kuya EJ is not sporty. BJ, anak, that's not sporty. Si Jeremy. What? Why? BJ, paano maging sporty yun BJ? You're cheating. CJ. Oh,
Bawal mag-away, stop climbing the table. Diyos ko, si Jeremy na stress na yata. Papa, sali kaya ako, boses ni AJ. No, ang sabi ng 5. What? Why? No cards for princess. Nude ka lang at magbilang ng coins, si Jeremy. Kumunat ang noo ko habang nire-ready ang sticky rice sa mesa kasama ang hot chocolate. Kanina pa sila nag-iingay sa sala at halos walang minuto na tatahimik sila. Nakikinig lang ako. Papa, it's not fair. Si AJ na nagsalita na naman. I agree with AJ, Papa. That's not fair. Bakit wala kang charcoal sa mukha? Si AJ. Because Papa and I are good and you guys are losers. Si CJ na mukhang kinakampihan ng papa niya. Tumawa si Jeremy. This is the consequences, boys. 5 cents and charcoal. If you win, may 5 cents ka. If lose, charcoal sa mukha. You're cheating, Papa. Pang-akusa ni BJ. Papa is good, I told you. Si CJ at tumawa. Oh, this is so annoying. Isang beses lang ako nanalo. DJ na binuntutan ng tawa ni BJ. Kuya DJ, you look like a monkey. Kuya BJ, you too. You look like a gorilla, si AJ na natatawa. Where's the gun? Si EJ. Wait, not the gun. Si Jeremy na natataranta, babe. Sumigaw na talaga siya. Napabuntong hininga ako at binaba ang banana leaves para puntahan ang 6 sa sala. Bago pa ako nakaabot, isang malakas na kalampag ang narinig ko at tawanan ng mga bata. Naabutan ko si Jeremy na nakangiwi dahil nadulas siya sa sahig habang ang quintuplet ay nasa labas na ng bahay at naghahabulan kasama ang mga water gun nila. Nakita ko si BJ, DJ, EJ, and AJ na sobrang itim dahil sa uling at tanging si CJ lang ang malinis. Tumingin ako kay Jeremy, umupo ako sa harapan niya at umiling. Hindi ko alam sinong papagalitan ko. Ikaw ba o ang mga bata? Ngumiwi siya, iniinda ang sakit sa puwet. Help me babe. Baha na ang sahig dahil sa tubig mula sa water gun. Buti nga hindi nabasa ang TV eh. Nagkalat pa ang mga baraha sa kabuuan ng sala pati charcoal at ilang 5 cents. Haze, ang gulo. Ang sakit ng puwet ko, ang sabi niya. Talagang sasakit ang puwet mo. Sino ba naman kasing nagsabi na payagan mo sila sa water gun? Hindi siya nagsalita pero natatawang binalingan ng anak. Siya siguro yung laging nangiwi dahil sa kakulaitan ng anak pero tuwang-tuwa naman. Napailing na lang ako. Oh, anong nangyari sa vase pala kahapon? Tanong ko kasi nakalimutan kong itanong iyon sa kanya pagka-uwi ko galing pamamalengke. Basag na basag ang mga vase at ang nadatnan ko lang ay mga bata. Tulog na tulog sa couch at si Jeremy na nakahiga sa sahig at natutulog rin. Swear, parang binagyuhan ng buong bahay. Gusto kong pag-alitan si Jeremy kahapon pero para talaga siyang galing sa gyera kaya naawa ako at hinayaan na lang siyang matulog. Ako na nga ang naglinis noong mga basag na vase kasi humihilik pa siya. Pagod na pagod siguro kakabantay sa quintuplet. Partida, 4 na oras lang akong nawala. Umupo siya sa harapan ko, hindi alintana na basang-basa na ang suot niyang shorts at damit. Jeremy is a respected CEO ng Anderson Bot ang dugyot ng itsura niya ngayon. Tumingin muna siya sa akin bago bumantong hininga. Kahapon, while CJ and EJ are reading on the couch, si DJ kung anong ginagawa sa labas. Aksidente niyang nasira ang hose kaya nag-leak ang tubig at sa sobrang taranta niya, pati faucet nasira. He was shouting Papa asking some help kasi kinakabahan siya na nasira niya iyon. And while I was looking at him, horror was on my face. Natatawa ako sa itsura niya sinubukan niyang takpan ng sira gamit ang maliit niyang kamay. Jeremy chuckled habang nakatingin sa kawalan at kinukwento ang nangyari kay DJ. Sa itsura niya, tuwang-tuwa siya. So as his best papa, syempre, I came to his aid kaya pareho kaming nabasa. Sabi pa niya. Natawa ako sa kwento niya, Leon pa lang, halatang nakakapagod na. Then AJ, while I was in the outside, fixing the faucet, hindi ko alam kinuha niya pala ang car keys ko. Nakagat ko na ang labi ko dahil mukhang alam ko na ang kalokohang ginawa ni AJ. Pinaandar niya ang sasakyan babe. Muntik na akong atakihin but our naughty princess tuwang-tuwa pa siya. Sabi niya,
Hindi ko alam saan ako magagalit pero syempre dahil princess siya, sarili ko ang sinisi ko. Hindi ko alam, maaawa ba ako o hindi sa kanya pero natawa na talaga ako sa huling sinabi niya na sinisi niya ang sarili niya. And si BJ ang hirap amuin. Noong natapos ako sa labas, pagkapasok ko, naabutan ko siyang nag-slide sa hawakan ng hagdanan. Naiiyak na ako kakatawa lalo na noong ginaya ni Jeremy ang boses ni BJ. Para na siyang maiiyak at humiga sa lap ko na lugmok ang itsura. Mahina ko siyang tinapik sa likuran niya. And you're laughing. Hindi ka ba naaawa sa baby day mulag mo? At nagpa-baby pa nga. Buti si CJ and EJ walang ginawang kalokohan. Malakas siyang bumantong hininga. They were reading the karate books. Ginaya nila ang mga binasa nila sa libro kaya mga antik na vase ang nabasag nila. Ayos lang sana kung tig 1,000 lang iyon, pero umaabot 1,000,000 ang kada vase na nabasag nila, babe. Mahina akong natawa sa sinabi ni Jeremy. Nai-imagine ko palang mga pinaggagawa ng 5 kahapon, napapangiwi na ako. Oh siya, puntahan mo na sila at paliguan mo kasi liwinisin ko na ang kalat nyo. Then mamaya, magmeryenda tayo, ang sabi ko. Tumango siya pero lugmok na lugmok pa rin ang itsura. Tumayo siya at lumabas para puntahan ng mga anak namin na sumisigaw at tinitira ang papa nila sa water gun na hawak nila. Mga pasaway talaga. Mama, what's for snacks? Si EJ na lumapit sa akin sabay halik sa pisngi. Nakaligo na siya at ang bango pa. Nakasando siyang itim, at hindi ko mapigil ang mangety habang nakatingin sa gwapo niyang itsura. Naku anak, sana hindi mo paakitin ulo ng mga magkakagusto sayo. Sticky rice na may mangga at hot chocolate, tumingin ako sa likuran pero walang Jeremy at mga kapatid niya ang dumating. Where's your papa, kuya? He's on his way here mama. Kasama niya sina DJ, sagot niya at umupo na saka kumuha ng pagkain sa mesa. Siguradong gutom na siya, totoo dahil nakasunod si Jeremy at bitbit niya ang 4 na bata. Si AJ karga niya, si BJ nakapasan sa likuran niya na parang unggoy, si CJ and DJ nakahawak sa hita niya, nakalambitin. Nagkatitigan kami, kakaligo lang nila pero iyong pawis niya, tagaktak na. Help babe, Anya, natatawa ko silang nilapitan. Kinakawawa niyo talaga ang papa niyo mga anak, natatawang sabi ko sa kanila. Kinuha ko si BJ sa likuran niya at bumitaw naman ang 2 sa hita niya saka tumakbo sila paupon sa mesa kasama ng kuya EJ nila. Mama, ang bango, AJ. Of course. Gumawa si mama ng hot chocolate eh. Hindi ba that's your favorite? Thank you, mama. Tuwang-tuwang sabi ni AJ sabay palekpak ng kamay. She's too cute. Umupo si Jeremy sa tabi ko matapos makababa lahat ng anak niya at nilagyan ko siya ng kakanin na nabili ko sa labas kanina. Other than sticky rice na may creamy gravy, bumili rin ako ng puto. Thanks baby. You're welcome. By the way, Dad just called. He wanted to throw a party celebration for the success of the hotel. But I know he just wanted to announce the quintuplet. What's your opinion? Tanong ni Jeremy matapos niyang hawakan ang kamay ko. It's a good progress na nakapag-usap na sila ng papa niya paunti-unti. Slowly, mawawala din ang galit ni Jeremy sa dad niya. Party, pupunta ba doon ang mga antenor? Naalala ko sina Matilda pati na si Miss Miranda. Surprisingly, wala naman siyang ginagawa. Hindi ko alam kung patutol pa ba siya sa divorce or hindi na. Yes, natahimik ako at tumingin sa mga anak ko. Nakausap mo na ba si Matilda? She's busy with something, sabi niya. Hindi ko alam bakit niya alam na busy ito at anong something ang tinutukoy niya. But I trust Jeremy. If the chairman can promise na hindi masasaktan ang mga apo niya then wala akong problema doon. Jeremy smiled warmly. I don't think he let that happen. I'm mad at Dad but you know, na-appreciate ko ang efforts niya sa mga anak natin. Mahal niya ang mga anak ko at sapat na iyon para sa akin. Ngumiti ako. The chairman was hard to him before. Kaya naiintindihan ko ang gusto niyang ipunto. And totoo, dahil araw-araw may pasalubong ang nga anak ko mula sa kanya. Kahit nga ako ay pinapa-deliverin ng chairman ng pagkain. Papa, when po tayo mag-mall ulit? Tumingin ako kay BJ, hindi na muna. Panay labas na kayo ng papa niyo lately. May work pa si papa. Ang sabi ko. But mama,
Papa promised US na mauulit pa iyon. Sinaman ko ng tingin si Jeremy. Ngumiti lang siya at hinalikan ako sa noo. He's spoiling our children, siguro kasi bumabawi siya sa 7 years na wala siya sa tabi namin. Sa loob ng 1 linggo na magkasama na kami, 2 beses silang lumabas na tanging siya at mga bata lang. Ako, nasa bahay, naglilinis at tinatapos ang ghostwriting. Malapit na rin kasi deadline noon. Next time na Bryce, your papa can't stay with US forever cause he needs to work. At kayo naman 5, you need to go to school. Bumagsak ang balikat nila. I do hate school. Gusto ko dito sa bahay kasama ni Papa, si DJ at nagkibit balikat lang si CJ at EJ. Aba, hindi yan pwede, DJ. Kailangan yung mag-aral. We are fortunate anak na may foods tayo sa table at nakakapasok kayo sa school. You know that there are children on the street na walang makain at hindi nakakapag-aral. Sorry mama, kaya be grateful, anak. Kailangan yung mag-aral kasi kung hindi, wala kayong future. Hindi kayo magiging pilot, engineer or seaman kayo ni Tito Nathan nyo. I understand. Sorry mama. Nako naman. Tumingin ako kay Jeremy nang pisilin niya ang kamay ko. Thank you for disciplining them. Bulong niya. Ngumiti lang ako at bumaling ulit kina DJ. Mama, when magvi-visit si Lolo Street Lola dito? Tanong ni AJ kaya sa kanya napunta ang atensyon ko. If I know, winawala niya ako sa usapan dahil ayaw niya pinapagalitan ko ang alinman sa mga kuya niya. Kapag may free time sila and stop asking me. Ubusin niyo muna ang kinakain niyo. Lamabi si AJ ngunit kumain rin naman. Tumingin ako ulit kay Jeremy at naabutan pa rin siyang nakatingin sa akin. Kinagabihan, tabi-tabi kaming 7 sa kama. Pina-customize ni Jeremy ang kama na ito kasi sobrang laki ng pamilya namin. Inaantok na ako pero si Jeremy at mga anak namin ay nagkukulitan pa ang nasa tabi ko ay si DJ. Humarap si DJ sa akin at yamakap saka isinobsob ang mukha sa dibdib ko. Kanina, inulit niya ang sorry niya and he said na he'll be grateful forever na nakakapag-aral sila. Salamat na lang ako na kahit makulit sila, malawak naman ang pang-uunawa nila. Mama, halos pabulong. Yes baby, I'm so happy. Happy, why? Because Papa is with US. Hindi na tayo nakatira sa maliit na house. And we have Papa that provide our foods. Natunaw naman ang puso ko sa sinabi niya. He seldom open up to me. Lagi kasi, dinadaan niya sa biro. Do you love Papa? Yes po mama, but secret lang natin ito ah. Minsan kasi I'm shy with Papa. He's so cool, mama. He can fix anything and he always play with US. Napangiti ako doon. When I grow up, I want to be like him. I want to be like Papa who can drive, can play with US, a boss, and everything. Ah, mama, Papa is so cool. He can dance too. Ano kayang pinaggagawa ng mga ito kapag wala ako? At si Jeremy sumasayaw. Ano pa man yun, masaya ako that our Dylan is secretly adoring his father. Papa is my hero but please keep it a secret mama ha. Sabi niya at mas lalong nagsumiksik sa akin. Natawa ako at hinalikan siya sa noo niya sa kahinayaan na makatulog siya. Tumingin ako sa gawin ni Jeremy at nakita siyang nakatingin sa akin while his sons, EJ, CJ, and BJ are talking to him. Si AJ ay nasa katawan niya, paarap na kahiga at natutulog na. Asleep, he asked without sounds. He's pertaining to Dylan na hindi nakikisali sa kwentuhan nila. Tumango ako kasi naririnig ko na ang hilik ni DJ. Ngumiti siya at bumalik ang paningin sa 3 pang anak na seryosong nakikipag-usap sa kanya. Maliban kay DJ, I'm sure my 4 children feel the same way. That they see Jeremy, their father, as their hero.